Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Konting industry updates lang po. Kung pansin ninyo, ang bird flu sa buong mundo ay lagi natin naririnig dahil ang daming manok na pinapatay kasama na ang game fowls. Pero dito sa atin sa Pilipinas, medyo tahimik kayo ang cases ng bird flu. Kung meron man, karamihan ay mga ducks o mga itik. Kaya kung tayo ay nagmamanok, mas mainam huwag natin pagsamahin ang mga itik, bibe at yung manok natin. Kasi ang mga bibe, ang mga itik, yan ay mga natural na carriers ng bird flu virus dahil sila ang gustong-gustong puntahan ng virus ito dahil sila yung tinatawag na mga waterfowls. Pero pa man, kung napansin nyo, mahirap mag-import ngayon ng manok galing Amerika, lalo na sa California. Sa dahilan na tinatamaan sila ngayon ng bird flu, lalo na yung kanilang mga layers, pati mga turkey. At dahil sa bird flu na yan, yung mga shippers from California hindi makapagdala ng mga game fowls dito sa Pilipinas. Tinignan ko yung occurrence ng bird flu sa US. 81% ng mga nangyaring bird flu sa Amerika ay nangyari ng fourth quarter. Yan ay October, November, December. Yan pa naman yung panahon na karamihan ng ating mga breeders ay nagpupunta sa Amerika para kumuha ng kanilang mga breeding stocks na pang-replace o pang-infuse sa kanilang mga current na breeding stocks. So, marami sa kanila hindi nakapag-uwi galing California sa dahilan ng bird flu. Kaya tayo dito sa Pilipinas mag-ingat dahil pag tumamang bird flu, higit na matindi ang tama kaysa peste. Ubus lahat ang manok natin. Pero mayroon din naman yung ilopa o hindi gaanong matapang na bird flu kasi medyo bago ang panahon. Ganun pa man, yung performance ng ating mga manok ay matindi ang magiging epekto. Hindi rin natin sila maralaman ng maayos. Kaya prevention is better than cure. Yung bakuna ay inaayos pa lamang, wala pang commercial na bakuna na sa Pilipinas na ginagamit sa market. Ang ginagawa lang natin ay iwasan natin na magkaroon ng close contact dun sa suspected cases ng bird flu at sa ating magmamanok sa larangan ng sabong. Mas mainam huwag natin isama ang manok natin sa bibe or huwag tayo mag-alaga ng manok malapit sa mga swampy areas kung saan may mga wild birds o mga ibang klaseng mga ibon na pwedeng nagpupunta at pwedeng mapunta sa ating mga farm. Dahil pag sila infected at naipot sila sa loob ng farm natin, magiging yan ang source of infection. So ito ay isang industry update na dapat ating bantayan dahil pwede tayong maapektuhan lahat. Kaya kung magkaroon ng bird flu, nakita nyo man nangyari sa Pampanga, pati manok panabong, hindi pwedeng ibiyahe papuntang Sabungan. Mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung umpisahan natin na age-related health concerns, lalo na sa mga growing na manok. Nung nakaraang linggo, binanggit ko yung pwedeng maka-epekto as early as day 1, gaya ng vertically transmitted diseases, mga hatchery issues, ngayon pati brooding. Ang brooding kasi pwedeng maka-apekto sa manok anywhere from day 1 hanggang 3 weeks. So kung day 1, 2, 3, 4 ay kinulang sila ng init, gaya ng binanggit ko nakaraan, maapektuhan na ang kanilang paglaki hanggang isang buwan at susunod pang mga araw at kung minsan humihina ang resistensya at pumapasok ang maraming sakit. Kaya napaka-importante ang brooding systems na napag-usapan natin. Ang isa pang age-related na health concern ay yung napag-usapan din natin na coccidiosis. Nais ko lang bigyan ng pansin na ang sakit na ito ay very common from anywhere from 1 to 8 weeks. At ang pinakamatindi o peak occurrence ay 4 to 8 weeks. Yung tinatamaan ng 1 week, ibig sabihin, matindi ang history ng coccidiosis sa farm na yan. Kaya kailangan paratiling malinis at dry. Hindi yung namamasa-masa yung flooring. Kasi pag nagbasa yan, in 3 to 4 days, pipisa ang itlog ng cocci at maapektuhan ang ating mga sisiw. At pag yan ay nagtahi ng dugo, apektado na ang kanilang paglaki at pati sa oras ng laban ay pwedeng maapektuhan ang kanilang pagtunaw gaya ng binanggit ko
ng nakaraan. Ang mga sisiw din, especially 1 to 4 weeks of age, yung tinatawag natin na batch growth and uniformity, yung bantay-bantay na paglaki. Kaya bantayan natin ito dahil kung halimbawa kulang ang feeder space, hindi sabay-sabay makakain yan. Kung overcrowded, maraming mababox out, hindi sabay-sabay ang paglaki. At yung maliliit na laging nababox out, apektado ang kanilang performance pagdating sa range at pagdating ng start season. Sa panahon na ito, medyo malamig pa ang gabi, pero medyo mainit na sa araw. Ang isang possible health concern from day 1 hanggang 16 weeks ay ang tinatawag natin na gumboro. Pag medyo malaki ang diferensya ng temperature sa gabi at ng temperature sa araw, mas malamang magkakaroon ng heat stress sa ating mga sisiw. At isa sa mga sakit na pwedeng pumasok na opportunistic sa panahon na ito ay yung gumboro o yung IBD. Dahil ang gumboro virus ay opportunistic. Pag na-heat stress ka manok, bababa ang kanyang immune system at dito siya papasok. Kaya karamihan ng mga case ng gumboro makikita natin pag summer. Kaya tandaan natin na pag may history ang farm ng gumboro, napakainam na mayroon kayong vaccination program. Pwedeng yan ay 1 week, pwedeng 2 weeks, o pwedeng 2 weeks, pwedeng 4 weeks. Kaya sinasabi ko, ang programa ng pagbabakuna ay depende sa history ng farm. Kung ito ginagawa ni Farm A, ito ginagawa ni Farm B, ito ginagawa ni Farm C, gagayahin nyo rin. Hindi. Gawa kayo ng sarili niyong programa na proven sa inyo na hindi tinatamaan ang inyong mamanok. Ang peak occurrence ng gumboro ay 2 to 8 weeks. Kaya dapat bantayan nyo yung period na ito, lalo na pag mainit ang panahon. Ngayon, dito sa Pilipinas, dahil sa dami ng lamok, ang isa pa na pwedeng tumama sa mga growing birds in accordance to age, especially 4 to 8 weeks, ito yung avian malaria. Siyempre, prevention yan ay linisin nyo yung mga pugad ng mga lamok at kailangan bigyan nyo ng anti-malaria program ang ating mga sisiw, especially from 4 to 8 weeks of age. Ito ay yung Ornistat na produkto ng excellence na napakainam for the prevention and treatment of malaria. Dahil pag tinamaan ng malaria ang ating mga manok, hindi lang magiging anemic yan. Pwedeng ikamatay ng ating mga manok pag sila ay tinamaan ng malaria, then nasisira ang kanilang red blood cells. Kaya mga kaibigan, mag-produce lamang tayo ng sisiw at cockerels na kaya ng ating facilities nang sa ganon, hindi apektado ang performance ng ating mga manok. Dahil lagi natin sinasabi, so overall performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, laging tandaan, health is always number 1.